Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan sa kabila ng pagpanaw ni Satode Sensei, ay nagawa pa din nitong atakihin si Kanaguri at napinsala ang isang mata nito. Muli namang bumalik sa dating pangangatawan si Mr. Sakamoto noong binata pa ito, at dito na magsisimula ang tunay nilang laban ni Kanaguri. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 92 at 93. Nagsimula ang chapter kung saan sinabi ni Kanaguri kay Sakamoto na kawili-wili. Binabago ang hugis ng iyong katawan gamit ang special effects makeup. Talagang kahanga-hanga. Ngayon, sa wakas, napukaw mo na ang interes ko. Pagkatapos magsalita ni Kanaguri ay biglang napunta sa kanyang harapan si Sakamoto at nagpakawala ito ng napakalakas na sipa. Ang sahig na kanilang kinatatayuan ay nasira, habang nakaiwas naman si Kanaguri at sinambit sa kanyang isipan na napakabilis niya. Bago pa matignan ni Kanaguri si Sakamoto, ay may isang kamao ang papalapit sa kanyang mukha, na hindi niya naiwasan at ito ay tumalsik at bumunggo sa mga lalagyan ng mga libro. Ang suntok na natamo ni Kanaguri ay nanggaling kay Sakamoto, at agad namang itong bumangon habang sinasabi na hindi magawang makasabay ng kamera ko. Wala akong makuha na kahit ano. Ang matanda namang nagbabantay sa library ay sinabihan si Kanaguri na maging tahimik sa silid-aklatan. Nilapitan naman ni Kanaguri ang matanda at tinanong kung nasaan ang wide angle ng camera na agad namang tinuro ng matanda. Sinabi ni Kanaguri kay Sakamoto na nakapagdesisyon na akong kunan ang iyong kamatayan. Hindi katang isip, syempre. Alam mo ba ang pagkakaiba ng isang obra maestra at kapalpakan, Sakamoto? Ito ay kung ako ba ang gumawa nito o hindi. Inilipat naman ang scene sa grupo ni Shin, kung saan sila ay tumatakbo papalayo sa mga estudyanteng nasa ilalim ng kapangyarihan ni Club Jam. Sinambit ni Shin na bakit may mga zombies dito. Bakit palaging mahirap ang bokabularyo ng mga zombies? Sinaad ni Seba na kung hindi ka lang sana nagsalita kanina, habang sinabi ni Shin na kung ganoon ay kasalanan ko pala. Ipinakita ang nangyari kina Shin bago pa sila habulin ng mga estudyante. Sinambit ni Shin na anong meron sa kanila. Bigla silang lahat na nagmarcha ng isang grupo. Sinaad ni Seba na lahat ay nagsimulang kumilos sila ng kakaiba pagkatapos ng weird na broadcast na yon. Sinabi ni Shin, nakalimutan muna natin sila, kailangan nating i-secure ang database. Ang mga estudyante na wala sa kanilang pag-iisip ay narinig ang sinabi ni Shin tungkol sa database at dito nagsimula na habulin sila ng mga ito. Agad namang tumakbo ang tatlo habang sinasabi naman ni Amane na may dalawa tayong kalaban. Ang isa sa kanila ay isang hypnotist. Ginamit nila ito sa akin kanina. Sinaad ni Seba na napaka-interesante. Nagre-recruit sila ng mga kasapi sa loob ng JCC. Ang mga estudyante na na-brainwash ay umatake gamit ang mga baril, habang hinarap naman sila ni Shin at sinambit, na palagi nating nakikita ang hypnosis sa telebisyon, pero alam ng lahat na ito ay isang palabas lamang. Ginamit ni Shin ang kanyang guwantes, at sinuntok ang poste na nasa kanyang tabi. Ang mga bato ay lumipad at tumama sa mga estudyante, at pagkatapos ay bumalik sila sa tamang pag-iisip. Ang mga estudyante naman na hindi tinamaan ay patuloy na hinabol ang ating mga bida, habang sinabi ni Shin na hindi sila nauubos. Wala itong katapusan. May isang estudyante na nakalapit kay Amane at inatake ito gamit ang tubo na nagawa naman niyang pigilan gamit ang kanyang sandata. Tinanong ni Shin kay Amane na bakit ka biglang naging hindi agresibo, habang sinabi ni Amane na kaibigan ko siya. Sinambit ni Shin na hindi ito ang tamang oras para maging ganyan, habang biglang nasira ang harang ng kanilang kinalalagyan at sila ay nahulog. May isa namang bagay ang sumabot sa damit ni Shin, at ang may gawa pala nito ay ang lolo ni Amane, at iniligtas niya ang dalawa sa kapahamakan. Ang mga estudyante naman na kasama nilang nahulog ay nailigtas din at sila ay lumapag sa napakalaking net. Sinaad ni Shin at Amane na akala ko ay katapusan na namin, habang isinara ni Byodo ang pinto at sinambit na muntik na kayo doon. Hindi inasahan ni Amane na ang kanyang lolo ang nagligtas sa kanila, habang sinabi ni Shin na kung siya ang lolo mo, ay siya din ang database. Natawa naman si Byodo at sinambit na matagal-tagal na may tumawag sa akin ng ganyan. Ako ay isang karaniwang tao lang na medyo mahusay ng kaunti pagdating sa alaala kaysa sa karaniwan.
Sinaad ni Shin na si Slur ay nais kang hulihin. Malamang na mayroon kang ilang impormasyon na nais niyang sirain. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung ano ang alam mo tungkol kay Slur. Ito ang dahilan kung bakit ako pumunta sa JCC. Sinambit ni Byodo na totoo na alam ko ang sikreto ni Uzuki. Pero hindi ko alam kung makakatulong sa'yo ang impormasyon na iyon. Sinabi ni Shin na okay lang, sabihin mo lang sa akin, habang sinaad ni Byodo na okay, sasabihin ko sa'yo, pero bago ito ay tulungan mo muna akong paalisin sila sa loob ng JCC. Sumigaw naman si Amane at sinaad na lolo, dapat kang magtago. Ikaw ang pakay nila. Delikado dito, at sobrang tanda mo na. Ang mga estudyante na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Club Jam ay nakapasok, na agad namang pinagbabaril ni Byodo pati na din ang pinto upang sumara ito. Pagkatapos ng pangyayari, sinambit ni Byodo na Amane, hayaan mong sabihin ko sa'yo ang isang bagay. Ang mga tao na humuhusga sa iba batay sa kanilang itsura, ay hindi nagtatagal sa mundong ito. Tinanong naman ni Shin si Byodo na pagkatapos natin silang talunin ay sasabihin mo na ang tungkol kay Slur, tama. Sinabi ni Byodo na oo, kung makakasurvive tayo, habang sinambit ni Shin na kung ganoon, kailangan nating unahin ang. Bigla namang napatigil sa pagsasalita si Shin dahil nawawala si Seba. Inilipat ang scene kay Club Jam kung saan siya ay nasa broadcasting room pa din. Bigla namang lumitaw si Seba sa kanyang likuran gamit ang kanyang invisibility at sinabi na inaasahan kong nandyan ka malapit sa silid ng broadcasting. Tinanong ni Club Jam na sino ka, habang sinaad ni Seba na hawak niyo ang aking nakababatang kapatid. Nasaan si Mafuyo Seba? Tinanong ni Club Jam na ano ang makukuha ko dyan, habang sinambit ni Seba na bilang kapalit, sasabihin ko kung nasaan ang database. Gumawa tayo ng kasunduan. Sinabi ni Club Jam na sasabihin mo sa akin ang tungkol sa database, kung sasabihin ko kung nasaan ang iyong kapatid. Ang hinahanap mo ay ang batang lalaki na may itim ang buhok na kasama ni Gako. Sige, pero mauna ka muna. Sinambit ni Seba na ito ang database. Ang lahat ng impormasyon sa bawat estudyante ay narito sa SD card at wala itong ibang backup. Mabilis namang kumilos si Club Jam at sa isang iglap ay napunta sa kanyang kamay ang card. Ibinalik ang scene kina Shin kung saan patuloy nilang tinatakasan ang mga estudyante. Sinabi ni Shin sa kanyang isipan na hindi ko matukoy kung saan ang lokasyon ng kalaban sa pagbasa sa kanilang mga isipan. Kinutusan naman ni Byodo si Amane sa ulo at sinabi na huwag kang mag-atubili kahit na sila'y iyong mga kaibigan. Napansin kong pinigilan mo ang iyong sarili kanina. Sinambit ni Amane na ano. Kung ganoon ay dapat ko ba silang patayin, habang sinaad ni Byodo na maraming paraan para pigilan sila ng hindi pinapatay. Sinabi ni Amane na ang pagsabihan ako ng ganitong oras habang sinambit ni Byodo na napakalambot mo. Anong natutunan mo sa loob ng 8 taon sa JCC? Kung sakaling maging kaaway mo ako, huwag kang magdalawang isip na patayin ako. Iyan ang kailangan para makasurvive sa mundong ito. Inilipat ang scene kina Seba at Club Jam kung saan nagtungo sila sa storage room. Kumuha ng isang bagay si Club Jam na makakatulong upang makita niya ang nilalaman ng SD card at sinabi nito na kakaiba, tila ito ay mga personal na dokumento ng isang tao. Naiintindihan ko na, gusto mo ng masakit na kamatayan. Magkatulad tayo. Pagkatapos magsalita ni Club Jam, ay napansin nito na walang tao sa kanilang kinalalagyan, at may bullet hole din sa pader. May inihagis naman si Seba patungo kay Club Jam, at ito ay mga ice ball na nakatago. Ang mga bola ay biglang sumabog at ito ay tumama sa mga paa ni Club Jam, na naging dahilan ng paghinto ng kanyang pagkilos. Sinaad ni Seba na ito na ang iyong katapusan, at pagkatapos ay may pinindot itong button. Ang inaapakan ni Club Jam ay nasira, at sa ilalim nito ay may magma na maaari niyang ikamatay. Nakahawak naman si Club Jam at napigilan ang kanyang pagkalaglag habang sinabi ni Seba na ito ang larangan ko. Ngayon, magsalita ka. Nasaan ang kapatid ko? Inapakan ni Seba ang kamay na nakakapit ni Club Jam at ito ay natatawa. Sinaad ni Club Jam na nakakatuwa ito. Nasisiyahan ako sa mga nangyayari at buti na lang ay sinundan kita. Isang incinerator na kumukulo sa ibaba ko. Ito ay mas nakaka-excite kaysa sa pagbabanta gamit ang baril.
Sinambit ni Seba na tatanungin kitang muli habang patuloy namang nagsalita si Club Jam at sinaad na ang damdaming ito ang tungkol sa buhay. Ang takot at sakit ng pagiging nasa bingit ng kamatayan. Ito ang mga sandali kung kailan tayo pinakatao. Pagkatapos magsalita ni Club Jam ay bumitiw siya sa kanyang pagkakahawak at pagkatapos ay pumalakpak ito habang nahuhulog. Dumugo ang isang butas ng ilong ni Club Jam, at pagkatapos ay hinila niya ang kanyang kadena sa katawan, at sa dulo nito ay may sandata. Inihagis ni Club Jam ang kanyang sandata kung nasaan si Seba, upang makaakyat ito, habang umatras naman ang kanyang kalaban. Nang tuluyang makaakyat na si Club Jam, ay mabilis itong kumilos at nagtungo sa likuran ni Seba. Ang hawak na sandata ni Club Jam ay ginamit niya upang atakihin si Seba, at nagawa nitong sugatan ang kanyang braso. Inapakan din ni Club Jam ang kamay ni Seba habang sinasabi na ang mga tao ay kahanga-hanga. Maaari nating makamit ang anumang bagay na ating pinapangarap. Halimbawa, gusto mong makatakas sa sakit na ito, tama. Lalong diniin ni Club Jam ang kanyang paa na nasa kamay ni Seba habang sinasabi na ayos lang yan. Hindi yan masakit. Paulit-ulit na binubulungan ni Club Jam si Seba na hindi yan masakit, hindi yan masakit. Sinabi pa ni Club Jam na diba tumigil ang nararamdaman mong sakit. Ang sikreto sa brainwashing ay mag-umpisa sa kaunting hypnosis. Ang iyong utak ay pinagkakatiwalaan na ang aking boses. Muling pumalakpak si Club Jam at pagkatapos ay tuluyan nang nawala sa tamang pag-iisip si Seba. Sinambit ni Club Jam na nagtatag tayo ng ugnayan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Alam mo talaga kung nasaan ang database, hindi ba? Inilipat ang SIM kina Shin, at sila ay patuloy na tumatakbo kasama ang maglolo. Bigla namang nahulog sa itaas si Seba patungo kay Shin, at ito ay naka-invisable at pilit na inilulubog ang kanyang hawak na patalim. Nagawang pigilan ni Shin ang patalim na hawak ni Seba gamit ang kanyang guwantes, ngunit ito ay nagulat dahil hindi niya inasahang si Seba ang kanyang katunggali. Si Club Jam ay nasa likuran ni Seba at sinambit nito na iyon pala ang database. Dito na natatapos ang Chapter 92 at 93 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!